Magkano na nga ba ang halaga ng mga lumang barya natin sa ngayon? Yan po ang pag-uusapan natin sa video ito. So ayan mga kapatid, pag-uusapan po natin ang halaga ng mga lumang barya natin sa ngayon. Dahil napakarami pong nag-aalok sa atin ng mga ganitong uri ng klase ng barya. So ayan, sasabihin ko sa inyo mga kapatid kung ano po yung mga binibili natin at yung mga hindi natin binibili. Okay? So makinig po muna kayong mabuti. So ito mga kapatid, kung nakikita nyo, meron tayo ditong mga foreign coins. Yan po yan. Yan mga foreign coins. Kadalasan inaalok tayo ng ganitong uri ng mga klase ng foreign coins. Ayan, mga Elizabeth. At meron ding mga ganitong uri. Ayan, mga kapatid. Liberty. At meron ding mga, ayan, mga ganito. Minsan inaalok po ako nito mga token, no? So, ito mga kapatid, yung mga kadalasan na nakatambak sa ating bahay. Okay? So, meron po tayong hinahanap na mahal ang collector value. Kaya makinig po kayong mabuti. So, bago ang lahat mga kapatid, ayan, maraming salamat po. Ayan, sa taga-Antipolo. Dinaanan namin, nakuha na namin ng ganitong uri ng klase ng lumang barya. Ayan, salamat po sa nagbenta. At ayan, still buying din po tayo mga kapatid ng mga ganitong hard to find coins year 2007. Ayan, patuloy po nating binibili yan. Year 2007 na 10 piso at year 2009. Okay? So, ganyan po yung hanapin nyo, yung targetin nyo. At sure po na bibilhin natin yan sa inyo. Okay? Tsaka itong year 2006, ayan, patuloy po tayong bumibili nito. At ito yung hinahanap ko pa sa 5 piso at yung 25 cents na year 2006. Kaya kung meron kayo nito, ayan, i-PM nyo agad ako sa aking Facebook page mga kapatid. Okay? So, sa mga ganito mga kapatid, lumang barya, may mga specific po talaga na hinahanap kaming mga coin collector. Okay? Hindi po lahat ng mga common coins at mga lumang barya ay binibili namin. So, kagaya na lamang nito mga kapatid, nung 25 centimo. Ayan, may hinahanap kami dito na isa sa mga itinuturing naming na rare coins at yun po yung 25 centimo coin na year 2006. Okay, yun po yung hinahanap namin. 25 centimo coin year 2006 sa ganitong uri ng klase ng 25 centimo coin. Okay, hindi po lahat ng 25 centimo coin bibili natin. Ito lamang pong year 2006. So kung may bumibili man po ng common coins, ayan, dun nyo po ialok sa mga bumibili ng common coins. Dito po kasi sa Barya Official mga kapatid, ang hinahanap natin ay yung mga hard to find, yung mga rare po talaga. At sure po tayo na mabibili yan sa inyo. Kahit sinong collector po yan mga kapatid. Kaya ang targetin nyo sa ganito, 25 centimo ay yung year 2006. Sa ganito naman, ayan, 1975 na bagong lipunan, ito po yung common year. Common year po yan. Ang binibili po natin sa ganito ay may date o year na 1977 o low mintage ng 5 peso coin ang bagong lipunan. Okay, 1977 po. Hindi po itong 1975. Okay, sa lahat po ng mga nag-aalok sa akin ito, ayan, pass po muna tayo sa mga common coins. Hindi po tayo bumibili ng ganito. Okay? Kung 1977 po yung year niyan, ayan, pwede ko pong bilhin sa inyo. Okay? Kaya hanapin nyo po yung year 1977 sa ganitong uri ng 5 peso coin ang bagong lipunan. Okay, sa ganito naman, ayan, may mga nag-aalok din sa atin. Ito po mga kapatid, yung akala nila mahal ang value, 1856. Ayan, lumang-luma na mga kapatid, no? At karamihan sa atin, iniisip mga kapatid, ay napaka-rare kapag ganito yung year. Okay, so may mga ganito kasing lumabas na copy coin at replica mga kapatid. Kaya hindi natin sure kung yan po ay mabibili sa inyo. Dapat po ay aktual na makita natin yan at masuri natin yan kung yan po ay silver. Yung mga ganitong uri mga kapatid ng coins ay tinetest po namin dahil napakarami pong replika. At ito pong isa sa hawak ko ay replika o copy coin. Kapag po ito ay tinest namin, karamihan po kasi ay tanso o copper lamang. Kaya dapat silver po yung ganitin ninyo. Okay? So matetest nyo po yan sa tunog pa lamang mga kapatid. Ayan. Pagka ginanin nyo po, ayan, matetest nyo po yan. Ito po yung silver natin. Ayan. Ito yung mga silver natin. Ayan. Ayan. Iba po yung tunog niyan. Malakampana po yung tunog. Ayan. Unlike dito sa copper na to, iba po yung talagang tono niya.
Ayan. So, ito po ay malakampana po yung tunog. Mahaba yung tone niya. Ayan. Kung naririnig nyo, ano, mga kapatid. Ayan. So, ganun po yung tunog ng silver. So, ito, ayan, namatapik ko na rin, mga kapatid, yung 1 peso Pilipinas. Napakarami nag-aalok sa atin. At meron po tayong year na binibili ng mahal. Pero yung mga ganito, 1907, 1908, 1909, akala nung iba, mga kapatid, na ito po ay sobrang mahal dahil 100 years na po ang nakakalipas. Opo, mga kapatid, ito po ay luma na. At talagang antik na po kung ituring natin, okay? So, yung mga ganito, mga kapatid, 1907, 1908, 1909, napakarami pong ginawa noong araw, mga kapatid. At milyon-milyon po yung piraso nito. Kaya hindi po siya binibili ng mataas na halaga, okay? Common year po ang tawag dito, 1907, 1908, 1909. Ang binibili po ng mahal, mga kapatid, ay yung 1906. 100k po pataas ang halaga, mga kapatid, kapag nakita nyo yung rare date ng 1 peso Pilipinas, United States of America. 100k po pataas, mga kapatid, ang bili natin dyan, okay? So, 1906 po yung targetin nyo. Napakahirap pong hanapin kasi nun, mga kapatid, at yun po, napakarami pong replika na kumalat ng 1906 na 1 peso US Philippine coin. Kaya i-double check po natin yan, triple check po natin yan, kung yan po ay legit. Pero sa itsura pa lang, mga kapatid, makikita na po natin kung legit o hindi po yung inyong coins. Okay? Kaya isend nyo pa rin, mga kapatid, sa ating Facebook page kung meron kayo. Okay? So, ayan, mga kapatid, napakaraming nagtatanong sa atin. Magkano nga ba ang halaga ng mga old coins at ano-ano nga ba yung mahal? So, ayan, meron mga specific talaga, no, mga kapatid, at di natin masisisi yung iba na walang idea at binibenta nila sa kanilang price. So, minsan, mga kapatid, yung akala nila ay mahal, pinepresyohan nila 50,000, 80,000, 100,000. So, kahit saan nyo dalhin yan, mga kapatid, hindi po yan bibilin sa mataas na halaga. Okay? So, meron po tayo, mga kapatid, na hinahanap sa ganitong uri ng klase ng mga coins. Ayan. So, ito po. Napaka-common nito. 10 centavos, 1958. Ayan, mga kapatid. Ito po yung common year ng ating 10 centavos at 20 centavos. Meron din po itong 50 centavos. Yan po yung kadalasan nating inaalok sa atin, no? Maraming nalilito dito. So, meron po tayong hinahanap dito na year 1944, 1945. 44, 45 pababa po yung year, no? Lagi pong pinapaalala yan sa video natin. So, 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos, kasama po yan, pati yung 1 peso. Yung mga ganito. Ayan, pwede po nating bilhin yan sa inyo, okay? So, dito, mga kapatid, napaka-common. Halos lahat ng nakikita nyo, ayan, mga kapatid, lahat yan ay common. May re-research nyo naman yan, mga kapatid, sa Google kung yan po ay rare. At syempre, mga kapatid, hindi po tayo nagbabase sa presyo sa site, no? Dahil magkakaiba po yan. Okay, so nasa sa inyo naman po kung magkano nyo ibebenta, no? Huwag lang po talagang overpriced, mga kapatid, dahil hindi po yan mabibili sa inyo. Okay, so ayan, mga kapatid, may bumibili naman na mga ganito, kaso per kilo. Yung iba, 250 per kilo, 300 per kilo, ganun po ang bentahan ng mga common coins. Okay, lalo yung mga foreign, at yung mga, ayan, bagong lipunan. Basta uncirculated, pwedeng bilhin yan sa inyo. Okay? So, kung sobrang dami yung ganito at uncirculated, ayan, pwede ko pong bilhin sa inyo ng per kilo. Okay? Per kilo po ang bentahan. Kapag po uncirculated, brilliant uncirculated, basta po maramihan at hindi po tayo talo sa biyahe. Ayan. So, kung malayo kayo, pwede nyo i-shipping sa akin. At kung malapit kayo, ayan, papapick up natin sa ating masugid na rider, napakasipag na rider. Ayan, at syempre, mga kapatid, kami po mismo ang pupunta sa inyo. Kung maramihan man po yan, at mga gold coins, ayan, i-double check po natin yan mabuti. Kung gusto nyo pong malaman, mga kapatid, kung ano pa yung mga binibili natin mga lumang barya, silver coins, gold coins, error coins, hard to find coins, i-review nyo lamang po yung mga nakaraan nating video. Yun po yung kadalasan natin na bibili at kadalasan nakikita sa ating mga coins. Okay? So, maraming salamat po and keep safe. Happy hunting sa lahat, mga kapatid.